Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ayan na po, formal na pong hindi ho tinanggap ng House of Representatives ito hong articles of impeachment po mga kabida na niremand po ng impeachment court sa kanila noong nakaraang gabi. Matapos pong matalo ito hong opposition dyan po sa Senado na nagsusulong po mga kabida ng impeachment trial laban ho kay Vice President Sara Duterte. Sa boto na 18-5, okay? Meron pong dalawang kondisyon ito hong impeachment court na dyan po sa Kamara po mga kabida. Unang-una po, kailangan po silang maglabas po ng certification na ito hong articles of impeachment po mga kabida ay talagang sinunod po nila ito hong saligang batas po natin. Wala hong infirmities, okay, mga kabida. Pangalawa po, kailangan po ang 20th Congress maglabas din ng certification, okay, na gusto ho nilang ipursu ito hong impeachment trial po ni VP Sara sa makatuwid. Gusto ho nilang ipagpatuloy ito hong impeachment trial na sinimulan po makabida ng 19th Congress. Yan po yung dalawang kondisyon. Alright? Pero kahapon po, meron pong press briefing ito hong House of Representatives prosecution panel. Sinabi po ng isa sa mga prosecutors po mga kabida, ito hong si Congresswoman Jervil Ruistro, na yun yung kanila pong plano, hindi muna tanggapin nila ito hong articles of impeachment kasi ho unang-una gusto ho nilang itanong sa impeachment court, okay, patungkol ho doon sa pag-remand po nila sa articles of impeachment po makabida. Kasi sabi po ni Luistro, hindi po nila naintindihan, medyo litong-lito daw sila dito ho sa ginawa po ng impeachment court, sa articles of impeachment po makabida. Dahil sa kanilang paniniwala, paniniwala po ng prosecution, talagang sinunod nila ang saligang batas, bago ho nila i-transmit ito hong articles of impeachment dyan po sa Senado. Kung maalala po ninyo, meron pong petition ito hong si Vice President Sara Duterte mga kabida, dyan po sa Korte Suprema, patungkol ho sa constitutionality, dito ho sa articles of impeachment na isinampa po ng House of Representatives, laban po sa kanya. Particularly, ito hong pang-apat na impeachment complaint na ginamit ho ng House dyan po sa articles of impeachment, mga kabida, despite doon ho sa first 3 complaints na naisampa noong 2024, mga kabida, at yung pang-apat noong 2025, at yun daw yung ginamit nila doon po sa articles of impeachment, kaya yun yung malaking question po doon, okay? Kung hindi po ba lumabag doon ho sa 1-year bar rule na pwede hong magsampa lang ang isang complainant ng impeachment complaint once in a year, Ibig sabihin, hindi po pwede multiple complaints ang isasampa po makabida. So yun yung naging subject po ng petition po ni Vice President Sara Duterte. Kaya naintindihan ko po ito hong impeachment court, kung bakit po nila niremand ito hong articles of impeachment because as alleged by Senator Judge Bato de la Rosa, meron pong infirmities, legal infirmities, ito hong articles of impeachment. Kaya siguro gusto hong iwasan ni Presiding Officer Chis Escudero mga kabida, ito hong possible constitutional crisis. Kasi ho, ganito kasi yon mga kabida. Kapag maumpisahan na po ito hong trial, dyan po sa Senado, tuloy-tuloy na po yan, Tapos bigla hong maglabas po ng desisyon ang Korte Suprema, dun ho sa petition po ni Vice President Sara Duterte. Anong mangyayari? Okay? Kasi ho, unang-una, ang Senado po ay meron po silang sariling sinusunod po makabida na batas, Okay? Patungkol ho sa impeachment. At malinaw po yan sa Constitution po natin na ang Senado po ay the sole judge, okay, dyan po sa impeachment court.
Hindi ho pwedeng mangialam kahit anong korte, kahit na po ito hong Korte Suprema. Now, kung maglabas po ng desisyon ang Korte Suprema in favor doon ho sa petisyon ni VP Sara, baka ho magkakaroon po ng constitutional crisis, mga kabida, no? Yun ang ayaw hong mangyari at gusto hong iwasan po, mga kabida, ng impeachment court. Kaya niremand po nila ito hong constitution para ayusin po muna sa House, mga kabida. Kung meron man pong legal infirmities, so ayusin mo na, i-correct. Okay? And then after that, i-refine muli, i-transmit ulit sa Senado, mga kabida. Yun yung ginawa po ng Senate na hindi ho maintindihan po, mga kabida, ng prosecution at ang House of Representatives. Sa aking interpretasyon ko lang yan, mga kabida, Okay? Now, kagabi po, sa kanila pong final session ng 19th Congress, particularly ito hong House, meron po silang inadapt dito, mga kabida, na House Resolution number 2346. Ano po ito? Certifying, okay, that the impeachment proceedings initiated by the House last February 5, 2025 adhered to provisions of the 1987 Constitution. The resolution was filed by Majority Leader Manuel Jose Delipe, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., and Deputy Speaker David Suarez. Ayan, mga kabida, Deputy Speaker Roberto Puno, who was presiding over the session, asked the Deputy Secretary General to read the resolution. Ito yung resolution, mga kabida, na binasa po ng Deputy Secretary General. House Resolution number 2346, resolution certifying that the impeachment proceedings initiated on February 5, 2025 against the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, fully complied with Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the 1987 Constitution, including the circumstances on the filing of the first 3 impeachment complaints, the Deputy Secretary General said. Ayun, malinaw po yung resolution na yun, mga kabida, okay? So, adopted po yan ng House, okay? After dun ho sa pag-adapt po ng resolution number 2346, mga kabida, ito na po yung crucial, Nag-move po itong si Congressman Faustino D. Okay? Ang kanya pong move is hindi po nila tatanggapin muna ito hong articles of impeachment, pending doon ho sa magiging response po ng Senate Impeachment Court. Doon po sa query po ng prosecution, mga kabida, na kung bakit po niremand ito hong articles of impeachment. Ito po yung nangyari po, mga kabida, sa pag-move po ni Congressman Faustino D. Ang sabi po ni Congressman D po dito, Mr. Speaker, I move to defer acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate sitting as an impeachment court has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles, Congressman D said. So, inadapt po ito, mga kabida, ito hong motion na ito. At yun. So, hindi muna tinanggap po ng House ito hong articles of impeachment, pero dinala na po ng mga prosecutors kahapon sa kanila pong isinagawang misa, Binasbasa na po, mga kabida, ng pare yung articles of impeachment. So, meaning, tinanggap po nila yon. Okay? Binasbasan po ng pare kahapon sa kanila pong misa dun sa House of Representatives po, mga kabida, Anyway, abangan na lang po natin, mga kabida, kung kailan po mag-respond ito hong Senado, bilang impeachment court dito ho sa clarificatory queries po, ng prosecution, mga kabida, dyan po sa House. Now, abangan na lang po natin kung kailan po mag-respond ito hong Senate sitting as an impeachment court, mga kabida. Pero ang malinaw po dito, yung impeachment trial po ni VP Sara, most probably, maumpisahan po ito sa 20th Congress na. Okay? Malabo na po ngayon.
Okay, malabo na po ngayong 19th Congress. Okay? Now, titingnan din natin kung meron pong pagbabago sa 20th Congress. Remember, mga kabida, meron pong ingay, may mga congressmen na disgruntled, meaning hindi po sila kontento dun ho sa performance po ni Speaker Romualdez sa 19th Congress, at hindi ho pumirma dun sa manifesto. Okay? Isa na po dyan, ito hong si Congressman Duke Prasco po ng Cebu, mga kabida. Hindi natin alam, baka po may twist na mangyayari sa 20th Congress. Okay? Yung inaasahan po na uupo bilang Speaker of the House, ito hong si Speaker Romualdez po, mga kabida, sa 20th Congress, baka mag-iba yung ihip po ng hangin, Okay? Yung pag-resume po ng impeachment trial po ni VP Sara, mga kabida, sa 20th Congress, magdedepende po yan kung sino yung magiging Speaker of the House. Alright? Kung si Speaker Romualdez pa rin, talagang matutuloy yun, Pero kung iba po, mga kabida, ang uupo dyan, medyo malaking question po yan. Remember, ang inihingi po ng impeachment court, yung certification mula sa 20th Congress, kung gusto po nilang ipursu ito hong impeachment trial po ni VP Sara, mga kabida, sa 20th Congress. Alright? Yan yung aabangan po natin, pagdating ho ng 20th Congress po, mga kabida. O meron po bang pagbabago o mananatili hong Speaker of the House, ito hong si Congressman Martin Romualdez. Para po sa inyong opinion at pananaw patungkol ho dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.